Oh, kaya yun. Kailangan mga bossing, panatilihin natin ang malayang diskurso at malayang pagpapalitan ng mga opinyon. Maaaring ang iyong opinyon ay hindi katulad ng aking opinyon, pero opinyon mo yan at karapatan mo yan, isaksak mo sa baga mo. Oh, kasi ako yung opinyon ko, isasaksak ko sa baga ko. Oh, I will not impose my opinion sa'yo. Pero pag tinawag kitang gago, dahil gago ka. So dapat hindi ka masaktan. 'Di ba? Dapat hindi ka masaktan. Oh, kailangan ano lang tayo, sport lang tayo. Gagawa-gawa kayo ng mga kagaguhan, tapos kapag sinita kayo, iiyak kayo. Oh, binoto kayo ng taong bayan, nangako kayo na sandamukal, pero pagka siningil na kayo sa mga ipinangako nyo, mga putang ina nyo, ayaw naman ninyong sumagot ng maayos. Anong gagawin natin? Walang magrereklamo kung wala kayong ginagawang katarantaduhan sa mga trabaho ninyo. Kung yung inyong mga ipinangako ginagawa ninyo, kung inyong mga mandato ay ginagawa ninyo, wala magrereklamo. O di ba? Katulad niyan nung panahon ni Pangulong Duterte, ginawa niya yung kanyang trabaho. Sino nagreklamo? Yung mga satanas, yung mga kriminal, yung mga adik, mga kawatan. Hindi ba? O nung panahon ni Pangulong Duterte, siningil niya lahat ng may mga pagkakautang sa buwis sa Pilipinas. Ano nangyari? Nag-comply. May nagrereklamo ba? Marami ba? Ang nagrereklamo nung mga nakaraan, mga alagad ni Leni Robredo na pinagli sa hipon. Dahil yung utak, kasi liit lang ng utak ng hipon. Yan, ganyan lang. Hanggang ngayon, yung mga buwaka ng inang yan, nagrereklamo pa rin sa mga Duterte mga yan. Vice President lang si Inday Sara Duterte, pero reklamo pa rin na reklamo yung mga yan sa Duterte. Si Bongbong Marcos na yung nasa posisyon, si Bongbong Marcos na yung pamilya ng sindikato ng pamilya niya, yung gumagahasa sa pera ng taong bayan. Ewan ko ba, kaya nga sabi ko nakikita ko yung mga comment nila Falsis, yung mga comment nila Haydarian. Sabi ko, putang ina, yung mga binabayad sa mga hudas na ito, part niyan galing doon sa mga ninakaw ng sindikatong Marcos sa bayang Pilipinas. Kaya ang tatapang ng mga yan ang tatapang ng mga yan magsita-sita ngayon. Tsaka kung makikita mo, wala silang ibang sinisisi. Iba na, presidente, tapos si Duterte pa rin na sinisisi. Hindi ba? Hindi nila kayang ilusot yung confidential fund ni Inday Sara 125 million. Kasi kapurit lang yun. Kapurit lang yun sa mga ninakaw ng mga pamilya sindikato ng mga 1, 2, 3 Marcos at Romualdez. Sabi ko nga sa inyo, yung 125 million, doon sa 125 million na yun, meron lang notice of disallowance, mga halagang siguro mga less than 70 million. At yun ay reconcilable. Ibig sabihin, walang nakita ang COMELEC na mali doon sa kanilang paggastos, pero meron lang konting mali sa klase ng pagliliquidate. And hinighlight na yan ng Commission on Audit at sinabi na we are giving you an ample time para itong inyong mga kailangang ipaliwanag ma-correct ninyo. Meaning it's correctable. Walang sinabi ang COA na ninakaw ang opisina ni Inday Sara. Wala ring sinabi ang COA at reklamo ang COA, walang reklamo ang COA sa mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa korupsyon. The communication is between the Office of the Vice President and Commission on Audit, and according to Commission on Audit, nag-issue sila ng unmodified opinion. Ibig sabihin, napakaganda ng sistema ng Office of the Vice President. So ganyang kaliit na halaga, kaya nga sabi ni Inday Sara kung yan lang ang inaatupag ninyo, yung maliit na halaga na yan, hindi ko ninakaw yan. Nai-reconcile na natin yan with COA, and up to now, wala namang reklamo ang COA at kinlear na tayo ng COA. Now, pumunta tayo sa totoong corruption ng Pilipinas. Kaya nga, since 2024, si Inday Sara, naglalabas na siya ng mga nalalaman niya, ng mga observation niya, tsaka mga personal experience niya. Nilalabas siya na yung mga korupsyon ganito. Bago pa magsalita si Zaldico, sinabi na ni Inday Sara, ang sindikato ng Pilipinas, ang humahawak ng budget, 2 tao lang. Si Zaldico at saka si Romualdez lang. At ang pumipirma
si Bongbong Marcos. O so kung dalawang tao may hawak ng budget tapos may pumipirma, sino ang kasapakat sa sindikato? Eh di tatlo sila. Oh, di ba? Nagulat kayo, no? Hindi tayo mapapagod magpaliwanag niyan. Kasi hindi rin sila napapagod magpakalat ng fake news tungkol kay Inday Sara. Na ngayon nga pinapalabas nila na yung mga pinagbibili ni Inday Sara sa kanyang opisina sobra-sobra yung presyo. Okay lang kung meron kayong comparison. 'Di ba? Madali lang naman 'yan magkumparahan tayo. For example, yung motor vehicles na 19 motor vehicles na binili ni Inday Sara kasi nga ang ginagawa ng mga buwaka ng inang mga bobo na mga lahi ni Robredo tsaka na mga hybrid loyalistain na. Yung nag-hybrid, sabi ko nga sa inyo yung bobong mga dilawan at saka mga bobong mga follower ni Bongbong nung pinagsama yung mga utak nila, puta nakabuo sila ng kalahating utak. Hindi man nakabuo ng buong utak. Ang tatanga. Motor vehicle, sabi nila motorsiklo daw. Putang ina nyo, may narinig lang kayong motor Tarantado talaga kayo, mga abogado pa naman kayo, mga tanga kayo No, alam nyo ba yung mga motor vehicles na yan? Kung ano yung mga yan? Putang ina, bus. Mga van, mga tanga kayo. Mahal talaga yan. Ang mura pa nga niya, kaya nga sabi ko, dapat kapag ka naglalabas kayo ng ganyang mga balita, iniisa-isa ninyo yung mga binili, pinrocure ng Office of the Vice President, dapat meron kayong comparison. Dito, sa ganitong ahensya, ganitong sasakyan, ganito karaming sasakyan, ganito kalaki, kaliit lang yung kanilang ginastos, ganon. Hindi i-highlight nyo yung kay Inday, palalabasin nyo na parang overpriced nun. Wala naman kayong comparison. Wala naman kayong pinakikita na nagpapatunay na overpriced nga yung mga yun. Putang ina ninyo, 200,000 na laptop, mahal na sa inyo yan. Tarantado kayo, alam nyo ba kung magkano tong MacBook Pro ko? Na 1 terabyte, putang ina ninyo, 250,000 to. Tapos 200,000. 300,000 na computer. Hindi naman yan syempre computer na pang eskwela lang. Yung computer na ginagamit nila dyan, super hyper extended yung mga warranty niyan. Tas aside from that, matibay, malakas yan, malaki ang capacity niyan. At saka kailangan nagko-communicate yung mga computer na yan sa main system nila. Mga gago kayo. Wala kayong kaalam-alam, naglalabas kayo ng mga presyo-presyo tapos hindi nyo naiintindihan kung paano gumagana yung mga yan. Mga hudas kayo. Tingnan ninyo, napaso sila doon sa CCTV na sinabi nilang 200,000 CCTV. Magagaling yung mga yung mga Duterte supporters na talagang nagre-research. Accessible yung mga mga data sa GAA. Accessible sa sa publiko yung procurement ng ibang mga ahensya lumabas, putangin na niyan. Yung mga ipinakita nga natin kahapon, hindi ba? Lumabas yung mga CCTV, isa piraso 1.1 million. Nagrereklamo na sila sa 200,000 na CCTV system ng Office of the Vice President. Mantakin mo, pangalawang pinakamataas na opisina ito sa Pilipinas. Gusto nila ilagay mong CCTV Shopee. Kung di ba naman mga tanga tong mga to at napakarami pa. Sabi ko nga sa inyo, okay lang man maglabas ng ganyan. Kung overpriced yan, you have to show proof na overpriced yan. Hindi nyo pwedeng sabihin overpriced yan because sa market, ito lang ang presyo niyan. Mga tanga. Hindi market value ang pinagbabasihan ng pag-procure ng mga nasa pamahalaan. Mga bobo talaga kayo Ganyan din ang ginawa ninyo sa Pharmally. Ibinase ninyo yung presyo nung mga biniling parapernalya nung COVID sa kung magkano nyo nabibili ngayon. Mga gago pala kayo Noong mga panahon na pinrocure yang diyang pinagbibiling mga mamahalin na mga kagamitan noong COVID, noong panahon na may shortage sa buong mundo, mga gunggong. Ni walang mabiling tissue sa mga grocery noon. Kaya pagkamahal-mahal ng presyo, mantakin mo kung halimbawa 2018.
2018 yung COVID. O 2018 kasagsagan ng COVID. Kailangan natin bumili. May shortage. Siyempre, kung yung halaga ngayon 5 piso, noong halaga noon 100. Pagbabasihan mo talaga yung halaga ngayon sa napakaraming supply versus yung halaga noon na may scarcity. Talagang mahihirapan tayong ikumpara pag ginanon mo yun. Hindi tama. Pero nagkaroon kayo ng comparison, tama? Nagkaroon kayo ng comparison. Mali nga lang yung timeline ng inyong comparison. Pero napalabas yun sa taong bayan na ipropaganda ninyo na overpriced yung mga nabili natin. Well, in fact, nung panahon na yan, sakto lang yung presyo na yan. Ganon din ang ginagawa ninyo ngayon doon sa mga ipinakikitang ni Inday Sara. Pinakikita nyo yung pagbili ni Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, okay lang man sana na ipakita nyo yung kay Inday. Sana pinakita nyo lahat. Pakita nyo kung magkano yung mga binibiling kagamitan ng Malacanang. Pakita nyo magkano binibiling kagamitan ng Senado, ng Kongreso, Supreme Court, ng DICT, ng LTO, LTFRB. Ang dami. Pukin ang ina nyo. Yung isa lang ang pinakita nyo kay Inday Sara lang, tapos you painted it as if na sobrang overpriced yun. Well, in fact, sabi ko nga sa inyo, nung lumabas, ipinakita natin, hindi ba, ipinakita natin kahapon yung mga yung mga bids. Ayan, lumabas dito, 2.2 million, dalawang CCTV system. 1.1 million ang isa. So dito pa lang, pahiyang-pahiya na kayo eh. Yung kay Inday Sara, 200,000 lang. So ibig sabihin, matipid pa pala si Inday. Hina-highlight nyo ba yan? Hindi, syempre. Kasi hindi naman yun ang plano nyo talaga. Ang plano nyo talaga, sirahin si Inday. Ito pa. Ayan CCTV surveillance system, door access, puking ina nyo, 45,999,000. Mura yan. Magkano yan sa Shopee, puking ina nyo? Maghanap kayo sa Shopee ng kumpleto na may WLAN connectivity na CCTV surveillance system na may door access control, puking ina nyo. Kung may makita kayo sa Shopee, mga gago kayo. 45 million, di ba? Ang mahal-mahal niyan. Hanapan nyo ng mura yan sa Shopee. Eto pa, putragis kayo. CCTV, ayan, nakalagay dyan, puking ng ina nyo. 16,991,000. 16 million na CCTV. Isang piraso lang yan, one lot. Isa. Procurement of 1 lot of CCTV cameras. Equipment para pernalya, 16,991,000. Bakit hindi nyo maipaliwanag yan? Pukingin na nyo, hindi kayo mananalo sa amin. Hindi kayo uubra sa amin. Bakit? Kasi marami kaming mga collective na mga matatalinong utak ang nagsasama-sama ng aming mga ebidensya factual. Hindi yung puta post lang. Basta maipost lang, magpo-post si Palsis ng katarantaduhan. Tapos papalakpakan ng mga tangang tagasunod niya. Wala man siyang basihan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan na kaya masarap manood sa mga Duterte supporter. Bakit? Kasi nagsasabi tayo ng katotohanan. Ngayon, kung nagagalit sila na sinasabi natin bobo si Lenny, bobo si Bongbong Marcos, putang ina nila. Bobo talaga eh. Ina nyo? Buhay pa? Kaya nyo pa? Sabi ko nga sa iyo, intro pa lang yan. Sambulat ng mga tumbong nyo eh. Kaya nyo ba yan? Meron ba silang vlogger na kayang gumawa ng ganyan? Wala. Kainan yan. Mga vlogger nila magaling lang magmura, magaling lang mag-ad hominem, pero walang facts na pinakikita. Tayo dito, hindi tayo pwedeng ganyan. Magre-react tayo sa mga balita. Pero hindi tayo gagawa ng peking balita. Tayo ay nagre-react sa mga balita. Lumabas yung balita, nire-reactionan natin, dinidebunk natin. Doon tayo umiikot. Hindi tayo yung katulad nila na naglalabas ng peking balita tapos paninindigan. Kapag na-debunk mo, maglalabas na naman ng panibagong peking balita. Ang ina nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Galit ka na naman, aga. Hindi ako galit. Hindi ako galit Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit